Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang post ni Philip Tan sa Facebook reel, tungkol ito sa interview ng TV5 o 1PH, mga journalist na Cheryl Cosim, Ed Lingao, and then Miss Ami. In-interview nila si Atty. Vic Rodriguez tungkol sa pagiging Marcos supporter niya na ngayon naging Marcos critic, na sibak ba siya sa pwesto, nag-resign ba siya, and then yung plataforma ni Atty. Vic, yung ibababa niya yung threshold ng plunder. Ngayon 1 million na lang plunder na, tapos death penalty. At sabi nitong mga journalist na ito, nako, maubos ang mga corrupt government officials. So doon ako na attract sa mauubos ang mga corrupt government officials pag manalo si Atty. Vic bilang senador. Okay, pakinggan natin ang napakagandang interview. At ang sagot ni Atty. Vic, napaka full of wisdom. Direct to the point. Talagang from the heart ang kanyang sagot. Napakagaling talaga itong si Atty. Vic Rodriguez. Yung dalawa, talagang nakita ng tao bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos nung kami magkasama, even before siya naging presidente, and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, yung trigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. Ayaw. So, kayo ba ay ang sinasabi kasi tinanggal o napilitang nag-resign o talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from Executive Secretary, merong akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order number 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Sir, by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat? I'm referring, of course, to the President. Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao, may sahod yun. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know, wala akong sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. From the Marcoses to accountability, nabanggit na po niyo yun eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From, medyo may maliit yun, 1 million. Nakakatakot-takot, maubos yung gobyerno natin. Maubos. 1 million to 1 million. Nung huli ko nag-usap si Atty. Vic, sabi niya ba 5 million? Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. May 500,000 na. Sinusubaybayan ko rin naman yung point mo, Ami. At galit ka rin sa mga nag-expose ka rin ng mga corrupt. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada, galit sa corruption. Dahil sabi ko nga, yan ang alpha and omega ng maraming kahirapan natin Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Cheryl, ay 5 million yan. Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. Sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget. 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Pero sabi hindi, baba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent
it will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak eh. Bakit? Nakaamba yung plunder eh. Pagka kumatikate kamay mo't nakialam ka riyan eh. And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gustong mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pang sumunod sa'yo. Dahil wag mo nang pakalaman yung pera ng gobyerno. Wow. Galing. So, 1 million pesos na lang. Plunder na. Ngayon kasi 50 million pesos. So, bakit mo pa hintayin magnakaw ka ng 50 million pesos bago ka makasuhan ng plunder? Oh. So kung manalo si Atty. Vic Rodriguez, pag napatunayang nagnakaw ka ng 1 million pesos, plunder na yon at ang parusa death penalty. So, sang-ayon ba kayo doon? Ako, sang-ayon ako. Kaya ako, iboboto ko si Atty. Vic Rodriguez. Number 1 siya sa aking baluta. And of course, yung 9 others na inendorso ni VP Sara, Duterte ang tawag. Ano na ko nun? Vote straight, PDP laban ako 10. 2 na lang, namimili pa ako ng 2. Importanteng manalo itong mga kandidato ng mga Duterte para sa paghandaan natin yung impeachment trial ni VP Sara. So ngayon, nakabalik na po si VP Sara galing sa Netherlands. After 3 weeks niya doon, inasikaso niya ang kalagayan sa kanyang ama, ating Tatay Digong. Ngayon, back to work. So ang paghandaan po natin, impeachment. Dahil darating yung punto, magsimula ang trial. So ang paghahanda natin, May 12, vote straight, PDP laban tayo. Para kung maraming senador na tutulong kay VP Sara, malusotan niya ang kanyang impeachment trial, mananalo, hindi nila matanggal sa pwesto, kakandidato siya sa 2028. Sa ngayon, wala pang tatalo kay VP Sara sa 2028. So, vote straight, PDP laban tayo. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig sa Bukidnon. Sa sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Paligawit. Nahubang ka.